إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mga kapatid ko sa pananampalataya, isang napakahalagang paksay o mensahe ang ipaharating natin insyaAllah sa araw na ito. At ito ay patungkol sa kung saan nakikita natin sa lahat ng sulok ng mundo sa mga kamusliman na kung saan ito'y karamihan sa kanila ay hindi na ito binibigyan ng pansin. So hindi na ito binibigyan pahalaga sa panahon nating karamihan sa mga Muslim, ngunit hindi naman sa lahat. So ang paksahin natin sa araw na ito ay yung tinatawag na tashabbu. No? Tashabbu ito yung imitation o panggagaya o pangkokopya sa mga ibang mga kultura, pananamit, pananalita, kilos at mga gawa at iba pa sa mga kung saan ito ay hindi kautusan sa Sharia ng pananampalataya ang Islam mula sa Quran at mula sa Sunnah o Ijma o ito man ay kiyas. So mga kapatid ko sa pananampalataya, napakahalaga na pag-aralan natin ang bagay na ito sapagkat ito ay napapabayaan na ng kamusliman na bigyang pasilito lalo na sa western world especially ito. So hindi nila ito kinukonsiderang importante sa pananampalatayang Islam ang paghahalin tulad na gawain o pagkokopya na kung saan hindi sakop ito sa pananampalatayang Islam tulad ng pagsuot ng damit o pakasuotan, at pananalita, kultura at iba pa. So hindi nila ito iniisip kung ito ba ay pinapahintulot sa atin, ito ba ay pinababawal sa atin, Of course, ito ang papaksahin natin sa araw na ito at alam ko insyaAllah sa tulong ng Subhanahu wa Ta'ala ito ay magbibigay sa atin ng malaking kapakinabangan kung atin lamang itong isa sa buhay. Okay, una sa lahat ay bibigyan natin ng pansin ang pinag-uusapan natin ito kung ano ba ang ibig sabihin ng imitation o pangungopya o pangungopya at tinatawag na tashabbu, yung ginagaya natin ng isang bagay, pangalawa, ano ang proof natin o mga ebidensya na gagamitin natin dito na ang tashabbu sa mga bagay na ito na wala sa Sharia ng Islam ay pagbabawal at ano ang mga rules, ano ang mga batas dito sa pagbabawal ng mga ito. So, kanino tayo ipinagbabawal na gumaya o mangopya? Of course, at ano ang mga ruling sa paggagaya sa mga ito? Anong ruling sa panggagaya sa mga kufar, sa mga pasikun, sa mga shaitan, animales, mga bagong Muslim, jahiliya, mga mga babae at mga kalalakihan at gumagawa ng mga bidaa, Okay. Ang salitang tashabbu ito ay from the word shabaha, shin baha. It means something similar to other, Yung bang maging ito'y sa paningin, sa ating pananalita, action, kultura, attitude, at iba pa, na mayroon kang kasamang ginagawa mo ang pangungopya na ito na mayroon kang intention na sinasadya mo itong gawin, nagugustuhan mo itong gawin dito sa iyong puso. So when somebody imitates the others and trying to do that, okay, ito ay tinatawag na tashabbu. Tinatawag itong tashabbu kung mayroon kang layunin na isagawa ito. Okay? So, ang sino mang ginagaya niya ang isang bagay na kung saan sinabi ng Sharia na ito ay ipinagbabawal na gayahin, at ito ay walang alinlangan na ito'y pinagbabawal, at ito ay kinokopya mo, kung saan kinokopya mo ang bagay na hindi ito ipinapahintulot sa iyong gawin, so sa ganito ikaw ay isang Muslim na makasalanan. Ngunit kung ang isang bagay na pagbabawal ay hindi mo ito alam, ngunit nang malaman mo ito ay iyong tinigilan, ang panggagaya na ito, sa ganito ikaw ay walang kasalanan. Ngunit sa ating mga scholar, sabi nila, kung hindi mo ito tinigilan, gayong nalaman mo na ito'y pinagbabawal na gayahin sa pananampalatayang Islam, at ito ay ipinagpatuloy mo pa rin, dito ay magkakaroon ka ng pananagutan ayon sa pananampalatayang Islam sa ating mga scholar sa pananampalatayang Islam. Okay, now,
Sino ang unang dapat nating hindi gayain? Unang-unang hindi natin dapat gayain ay ang mga kafir. So, ang mga kafir ay hindi dapat tularan ng mga Muslim. Ganon din, magkakasama ito, ang jahiliya sa panahon ng kamangmangan na kung saan walang Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat ng gawaing ibadah ng mga tao ay kamangmangan. Kamangmangan, tulad ng mga ginagawa ng kamangmangan ngayon na tinutularan ang panahon ng jahiliya. Of course, kasama rito ang mga sumasamba sa mga apoy, mga Hudyo, mga Kristiyano, mga Asabihaya, ang sumasamba sa mga stars. So, every single disbelievers, kung sino man sumasamba sa mga tulad ng baka, mga idolo, there anything like this. So, many mushrik, you are not allowed to copy, to imitate them. So, malinaw na unang hindi natin dapat gayahin ay ang mga ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ. Ang sino man magmahal sa kanila, o ang sino man gumaya sa kanila, sila ay kabilang sa kanila. So sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ginagaya niya ang isang gawain ng isang tao, siya ay kabilang sa kanya. Siya ay kahalintulad sa kanya. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya bilang paalala, darating ang panahon ang umang ito, ang mga kamusliman ay sasunod sa katuruan ng Hudyo at mga Kristiyano, step by step. Susundin nila ito. No? Ito ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No doubt, makikita natin sa panahon ngayon, ang mga kamusliman ay ginagawa nila ito. Mayroon mga Muslim na kung saan nakikipagpasko o ginagaya nila ang celebration ng Christmas, mga New Year, mga Valentine's Day, mayroon silang pagnamatay 9 days, 40 days, 1 year. So, lahat ng mga kultura, tradisyon, halos ng mga kakristyanuhan, ay napupulot na lang mga kamuslim ngayon. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon ng mga Muslim, ang aking susunod sila sa Kristiyano at katuruan ng Hudyo, step by step. At no doubt, ito'y nakikita natin ngayon, ang panggagaya na ito, ngunit hindi nila ito binibigyang pansin. Kaya naman nandito ang programang ito upang ibahagi natin ito at makasakali ay mapansin ito ng kamusliman at ito'y mapag-aralan at mapanghalagahang muli at ipanumbalik muli ang katuroang ito para sa ating mga kamusliman na kung saan ito ay nanalayo na sa kanilang mga pangarap na ito ay malaman. Sana ito ay mapag-aralan ng bawat kamusliman at maisabuhay natin. So, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaliful musyrikin. No? Huwag kayong tumulad, gumaya sa mga musyrikin. So, sinabi niya paminsan kay Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, na kung saan nakasuot siya ng musparo, yellow na shirt, sinabi niya, do not wear that. No? Wag mo isuot yan o yung tublayaan sapagkat ang kasuotan yan o tublayaan ay damit ng hindi mga mananampalataya. So makikita natin dito ang pagbabawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hindi mananampalataya, sa kanilang kultura, sa kanilang mga pananamit, no? Kasuotan, etc. Lalo na sa kanilang relihiyon. So ang pangalawa na dapat nating hindi tularan ay ang tinatawag na ajami. Ajami, ito yung mga hindi sila mga Muslim na kung saan hindi rin sila kabilang sa mga Arabo. Hindi sila Muslim, hindi rin sila Arabo, no? Sapagkat kapag sila hindi Muslim ngunit sila ay Arabo, hindi sila tinatawag ng mga sahaba ng mga ajami, kundi tinatawag silang mga musyrikin. So hindi rin natin dapat adapt ang kanilang mga gawain o kinokopya o ginagaya ang kanilang mga gawain o kultura at ano paman. So hindi natin dapat ito ginagaya maging ang kanilang mga rules. So kung makikita natin at papansinin natin, marami sa ating mga kamusliman sa ibang bansa na Islamikong bansa pa na ginagaya nila ang mga ajami tulad ng kanilang mga kultura. So tingnan natin ang Egypt halimbawa. Ang Egypt, karamihan naman sa kanila ay hindi naman mga Arabo at mayroong hindi sila Muslim. Okay? So dito naman na nila ang kultura na kung saan mula sa kanilang mga kanununuhan na kung saan ito ay mula sa tradisyon na kultura ni Paraon. So dito ang mga kasuotan nila na kasuotan tulad ni Paraon, ang mga kamusliman, mga ginagaya nila ang mga ito. So ang mga ito, bagamat ito yung mga bansang Islamiko,
ay ginagaya nila ang mga kultura o mga kasuotan ni Paraon na kung saan dito ay hindi sila Muslim at hindi naman mga Arabo. So ito ay bawal sa atin na dapat hindi natin gagayain ng mga Ajami tulad ng mga Pakistan, no? Tulad ng mga Pakistan, namana din nila ang mga uri ng pananamit, no, kung saan ito'y pananamit ng mga Hindu na hindi Muslim, ngunit hindi rin ito mga Arabo. So hindi rin dapat natin ina-adapt ang mga pananamit ng Hindu sapagkat ito hindi general ang kanilang kasuotan. Ito ay tanging sa kanila lamang. Kahit mapapansin mo sa Pilipinas, hindi sinusuot ng mga Pinoy o mga Pilipinong kasuotang Hindu sapagkat alam nila na ito ay para lamang sa mga Hindu ang kasuotang ito. Like in Africa, kung makikita ninyo sa Africa, mayroon ding doong kultura na namana ang mga kamusliman sa mga kanununuhan na hindi Arabo at hindi Muslim, na kung saan kapag mayroong isinilang na sanggol, ay inilalagay nila ang isang kutsilyo sa pisngi o sa mukha ng bata at guguhit sila sa mukha ng bata no 1, 2, 3 na 1 o 2 o 3 gumuguhit sila dito, at ito ay nakagawi ang gayahin din ng mga kamusliman doon na kung saan hindi natin dapat gayahin. So sa pangalawa na dapat hindi natin gayain, dapat gayain ay ang mga Ajim. Okay? So hindi tayo pinapahintulot na gayahin ng mga ito. Ganon din of course ang sinabi na natin ang mga Jahiliya na hindi natin dapat ginagaya ang mga gawaing kamangmangan na kung saan ginawa ito ng panahong wala pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng uri noon na pagsamba sa buong mundo nang wala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng gawain ay puro mga bidaa at mga kapalpakan at wala sa katinuhan. So, hindi natin dapat gayahin ang gawaing mga kamangmangan. Alam nyo ba mga kapatid sa pananampalataya na ang gawaing kamangmangan ang siyang pinakakamumuhihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong ito na kung saan dinadala niya ang mga gawaing kaignorantihan sa pananampalatayang Islam pagkatapos niyang yumakap sa pananampalatayang Islam, at ito ay sinabi din ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang pinaka-hate ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos mag-Muslim ng isang tao ay dadaling niya ang katuruan ng kamangmangan sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin ay gusto niyang baguhin ang aral ng Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo na dapat natin o pang-apat na dapat nating iwasan na gayahin ay ang gawaing pasikon. Bagamat sabihin natin hindi sila mananampalataya, ay ganun din sa mga mananampalatayang Muslim na kung saan sila ay mga pasikon. Na ang ibig sabihin ng pasikon ayon, bagamat ito'y may ikhtilaf, ayon sa ating mga scholars, ito yaong nagsasagawa ng major sin. Ang pangalawa naman na tinutukoy nilang pasikon ay yaong nagsasagawa siyang major sin at ganun din ng minor sin, kahit isa lamang itong minor sin, ngunit hindi niya ito tinitigilan bagamat sinasabing ito ay bawal sa kanya. Like for example, ang isang lalaki na tinitingnan niya ang isang babae na hindi niya mahram, na ibig sabihin pwede niya mapangasawa, na sinabi sa kanya, brother, haram ang titigan mo ang babaeng niyaan. No, nang walang benefits, ibig sabihin walang benefits. Upang magkaroon ng pagnanasa, haram yan, brother. So sasabihin mo ngayon na ito'y maliit lamang kasalanan, at ito ay hindi nakikinig ang Muslim nito, binabaliwala niya ito raw ay gawaing fasikon. So nakakagawa siyang major sin, at kahit isang minor sin lamang magawa niya, kapag siya gumagawa ng major sin at wala siyang panahon na tigilan ng minor sin na ito kahit napanlahanan, ito ay gawaing fasikon na hindi natin dapat gayahin. So ang pangatloan nila, ang fasikon ay yaong mapaggawa ng maraming kamalian, kasalanan at maraming malalaking kasalanan at ganun din na maliliit na kasalanan. Ngunit ang majority scholars at pinakamalapit at tumpak na kasagutan hinggil sa pasikon ay yaong gumagawa siya ng major sin, ngunit wala siyang kaplano-plano na magbalik loob siya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng matapat o taubatan nasuha, o wala siyang kaplano-planong magsagawa ng pagtatawba. Ito ang tama at correct na opinion na ito ang mapaggawa ng fasikun. Ito man ay hindi mananampalataya at mananampalataya. Of course, hindi rin dapat natin ginagaya ang mga taong mapaggawa ng bid'a. Kahit na ito pa ay mga Muslim, hindi natin dapat gawin ang
paniniwala, kultura, o ano pa mang gawain na gumagawa ng bidaan ng mga Muslim sa pananampalatayang Islam, tulad ng mga deviant sect na mga Shia. Halimbawa, ikaw ay nagsasabi na ikaw ay Sunni, ngunit ang paniniwala mo pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamatay, dapat ang Khalifa ay si Ali. Ito ay tama, tulad ng paniniwala ng Shia. So ikaw ay sumusunod sa mga gawain ng mga deviant sects na ito, na kung saan mapaggawa na ito ng mga bidaa. At naniniwala ka rin na kung saan, tulad ng fundamental na paniniwala nila ng mga Shia, na kung saan ng lahat ng mga sahaba maliban kay Ali ay mga hindi mananampalataya, at ikaw ay naniniwala rito, ibig sabihin ay sinusunod at ginagaya mo ang paniniwala ng mga deviant sects na ito. Kaya dito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang sumuway sa sugo pagkatapos niyang malaman ang sunnah, no, at sinunod niya pa ang iba maliban sa mga mananampalataya, ang kanyang kahahantungan ay impyernong apoy. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang bawat innovation, ang bawat bid'a ay pagkaligaw, at ang lahat ng pagkaligaw ay sa impyernong apoy ito itutungo. So dapat hindi natin ginagaya sa pananampalatayang Islam ang gawaing bid'a na kung saan paboritong gawain ni Iblis, sapagkat alam natin ang paggawa ng Shirkul Akbar ay makakahingi tayo ng tawad kapag nalaman natin na ito ay bali. Ngunit ang bid'a, kahit sabihin sa iyo na ito'y bid'a, napakahirap basta ito paniwalaan, sapagkat minamahal, kinalulugdan mong gawain ito, na itong bid'a na pinaniwalaan mo na ito ay tama. So sa ganito'y madadatnang ka ng kamatayan nang hindi ka makakapagtauba. Kaya nga nasabi natin na ito ay kalugod-lugod na gawain kinalulugdan ni Satan, ang bid'a, sapagkat ang tao hindi makakapagtauba basta-basta kapag ang bid'a ang ginagawa ay para sa kanya ay tama. Ngunit alalahanin natin, ang Shirkul Akbar, kapag sinabi ito sa kanya, ay pinaniniwalaan agad ito at natatawva ito. Kaya kung tutuusin, magbigat man ang kasalanan ng Shirkul Akbar, pero pagdating sa gawain, mas gusto ni Iblis ang gawain bida, sapagkat hindi ito basta na itatawba ng mga Muslim kahit na ito ay palalahanan, na ito ay bid'a. Ganun pa man ay hindi natin dapat gayahin ang mga kababahihan, at ganun din ang mga kalalakihan, sapagkat nabanggit sa hadith ng Bukhari na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na isinusumpa niya ang lalaking ginagaya niya ang babae, ang babaeng ginagaya niya ang lalaki, maging ito man ay sa kanyang pananamit, pananalita at paglalakad, no? Hindi niya dapat gayahin, at sinabi pa rin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang sino mang gumagaya sa mga ito ay hindi siya nabibilang sa atin. So isa pa sa hindi natin dapat tularan, so marami na tayong nababanggit na hindi natin dapat kopyahin ang kanilang mga ginagawa. Ito ang paksahin natin, na kung saan iwasan nating mag-imitate sa mga bagay na binabanggit natin. Huwag rin nating kopyahin ang mga gawain ng mga animales. Napakaraming ebidensya dito sa mga hadith, no, maging sa Quran, na kung saan ay huwag nating gayahin ang mga animales. Ang mga animales na ito ay masyadong mababa o pinakamababang uri ang kanilang pagkalikha kumpara sa atin, ang siya namang kabaligtaran ay napakataas naman ng ating pagkalikha. Kung gagayahin mo ang hayop, ay babo lamang ang iyong pagkatao tulad ng hayop. Kaya marami, halimbawa papansin natin sa sala, huwag kang magpatira pa tulad ng aso. Ibig sabihin ang palad at siko mo nakalapag sa sahig. So dito binabalahan ka ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag mong gawin yan, sapagkat ito ay gawain ng mga hayop. See? Okay, so lahat ng nababasa natin, ito man ay babala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, anumang gawain ng hayop ay huwag nating gawin ang mga ginagawa ng mga hayop. Ano ang alimbawang ginagawa ng mga hayop? Ang makipag-sex sila sa daan, na kung saan wala naman silang, hindi naman nahihiyan sapagkat wala silang matinong pag-iisip. No? Makikita mo sa daan sila nagsisex. Kung ikaw na tao ay gagawin mo ito, ay ginagawa mo tulad ng hayop o animales, ang paghihi at pagdumi nila sa daan. So hindi natin dapat lahat ginagawa ang gawain ng hayop o mga animales. Tandaan natin, ang mga sinasabi natin ay mga summarize lamang, ngunit nasa sa inyo na ito ay pwede ninyong palawigin o palawakin ang mga summarize na ating ipaliliwanag. Nagbibigay tayo ng sample at maaari nyong gawin ang mga sample na inyong mga ideya kung ito ay kahalintulad ng mga sample natin. So wag nating gayahin ang mga animales. Ganon din ay wag natin dapat gayahin si Shaitan.
Si Shaitan na matalik nating kalaban. Sapagkat si Shaitan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaitano lakum aduwi mubin. No? Inna shaitano lakum adu. Si Shaitan ay matalik ninyong kaaway. Fatakhidu. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fatakhidu adu. Gawin niyo siyang kaaway. So si Shaitan ay kaaway natin at gawin natin itong kaaway. So can you imagine, do you want to copy? Gusto mo bang gayahin, kopyahin ang gawain ng iyong kaaway? Of course, sasabihin mo, no. Of course, sasabihin mo, no. At alam natin, si Shaitan, kapag ginaya natin, si Shaitan, ito ay great loser. Siya ay itong isinumpa at ito ay talunan. Kaya wag nating gagawin ang ginagawa ni Shaitan. Ano mang nababasa natin, ano mang gusto ni Shaitan, wag nating gawin. At alam natin, ang lahat ng gawaing masama ay kinalulugdan ni Shaitan, ni Iblis, sapagkat si Iblis ay wala siyang gustong anumang gawaing mabuti. Lahat ng masama ay gustong-gusto ni Iblis. So lahat ng masama, kung maaari ay iwasan natin, no? Lalo na ang kanyang mga pagkain, siya ay kumakain sa kaliwa, siya ay natutulog ng mga nakadapa. So, wag nating gayahin ang mga gawain ni Iblis. Layuan natin ang panggagaya, hindi lamang ang panggagaya sa mga hindi mananampalataya. Hindi lamang ang panggagaya ay sa mga gumagawa ng bid'a. Ganon din sa mga mga jahiliya. Ganon din na hindi dapat tayo tumulong sa mga animales at ganon din kay Shaitan. No? Okay. So alam natin, ang pagbabawal na ito ay mayroon itong pakinabang sa atin. So binabili ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kahihiyan ay ilalagay sa isang tao na kung sino man ang sumuway sa akin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gumagaya o ginagaya o kinokopya niya, ang sino man tao na ginagaya niya o isang Muslim na kinokopya ang ginagaya niya ang isang tao, siya ay magiging kahalintulad niya. So, sino mang ginaya niya ang isang pangkat ng mga tao, siya ay kabilang din sa kanila. Ito ay mula kay Abu Dawud, rahimullah. So, dito, ayon kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimullah, na sinabi niya, ang hadith na ito ay isnad. Ang hadith na ito, mauunawahan mo ng maliwanag na ang panggagaya sa mga kufar ay ipinagbabawal, ganun din sa iba pa, etc. ay ipinagbabawal na gayahin natin. Ang isang pakinabang pa natin dito ay isang logic, natural. Kapag ginagaya mo ang isang bagay, ito ay nagsisimulang magawa mong panlabas at magustuhan mong ginagawa sa panlabas. Marami ngayon sa mga Musliman, ang kanilang mga buhok ay naka-style tulad ng mga kafir. No? Tulad ng mga kafir, ginagaya nila ang mga style ng buhok kung saan ito ay nagugustuhan nila sa panlabas hanggang sa magustuhan na nila ito sa panloob na magkaroon na silang layunin na ang ganitong uri ng gupit, no, mga hairstyle ay gusto na nila. So dito ay nagiging kahalintulad na nila ang mga hindi mananampalataya. So wag nating gayahin ang mga hindi mananampalatayang pasiko ng mga bid'a, mga animales, mga Shaitan at iba pa. Wag natin silang gagayahin sapagkat ito ay ipinagbabawal sa atin. So kung mayroon kadelikaduhan ang pagbabawal kung gagawin natin ito, ay mayroon din namang malaking benefits kung atin namang iiwasan ito. Like for example, ang benefits nito, kung iiwasan natin ang mga gawain halimbawa ng mga kafir, ito ang magbibigay sa atin ng hadlang upang hindi mapamahal sa atin ang kanilang mga ginagawa. Upang hindi mapamahal sa atin, mapalayo sa ating mga gawain at puso ang kanilang mga gawain ito. No, magbibigay ito ng block sa atin upang hindi natin sila tularan. Sanhi ng ayaw natin silang tularan, gayahin ay magkakaroon tayo ng pagsasanay sa ating sarili, magkakaroon tayo ng shield na kung saan ang mga gawain ito ay hindi tayo maakit at hindi natin ito gagawin. Of course, malayong mahulog tayo sa ganitong gawaing pagmamahal sa mga ginagawa nila at malayo tayong makipagkaibigan sa kanila sa mga gawaing ginagawa nilang ito dahil ayaw natin ito ay lumalayo tayo sa ganito ay napapalayo tayo upang makipagkaibigan sa kanila. At talalangin natin ayon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makipagkaibigan ka sa mga hindi mananampalataya sapagkat alam natin kapag hindi ka marunong magkontrol ay mapapabilang ka sa kanila. Itong dahilan kung bakit ka pinagbabawalan na gayahin mo ang gawain, isa itong dahilan
kung bakit pinagbabawalan tayong gayahin as ang gawain ng anumang binabanggit natin na dapat na hindi natin ito gayahin. Tulad ng mga Hudyo lang sinabi sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung natatandaan ninyo, bakit ang taong ito, ni isa man walang gustong gayahin sa atin, kahit isa lang, lahat iniiba niya. Sabi ng mga Hudyo. See? So makikita mo rito ang gawain ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ginagaya ni maging kultura, ni ang kanilang mga panunuot, paniniwala, mga rulings ng mga Hudyong ito. So ganun din tayo dapat. Sinusunod natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi natin ito sinasalungat ang kanyang daladala. So gaya ng sabi ni Ibnul Qayyim rahimullah, na mayroon more than 100 in Quran at sa Sunnah na tayo ay pinag-uutusan na umiba sa mga hindi mananampalataya. No? Hindi lang tayo pinagbabawalan na umiba sa kanila, no? Hindi lang tayo basta-basta ipinagbabawal na umiba sa kanila, sa kanilang mga ginagawa, bagkus ay upang mapalayo tayo na mapalagay ang loob natin sa kanila nang sa ganun ay makipagkaibigan at mapamahal tayo sa kanila. So, kung mapapansin natin, ang pagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa maging pagsamba natin, huwag kayong magsala kapag ang araw ay sumisikat. Huwag kayong magsala kapag ang araw ay lumulubog. See? So makikita mo dito ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na gumaya tayo sa mga hindi mananampalataya o mga fagano sapagkat ito ay time ng kanilang mga pagdarasal. So dito makikita mo ang mga ibada, ipinagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang maraming ibada na kahalin tulad ng ibada ng hindi mananampalataya. See? Okay. So ang Sharia, ipinag-uutos niyang huwag tayong gumaya sa mga hindi mananampalataya, no? Tulad ng ating umma, sapagkat kapag ginagaya natin sila, ay para bang napaparangalan natin sila, maging sa kanilang mga kultura, maging kanilang sa mga pamumuno nila. So parang ipinapakita natin sa kanila kapag ginagaya natin sila na mas better, mas magaling, mahusay ang kanila, no? Ang kanilang mga kultura ginagawa o kanilang relihiyon, no? Na ito ay higit pang magaling kaysa sa atin. So, you like this? Kung tatanungin yung mga kamusliman ng inyong mga sarili, you like this? Na maging better ang relihiyon ng ibang relihiyon kaysa sa pananampalatayang Islam? Islam, ito ay isang kumpleto ng panuntunan buhay ng isang kamusliman. That's why we don't need to adopt the other way other than Islam. Now, kung i-adapt natin ito, ang gawain ng mga ibang relihiyon na hindi bahagi sa ating relihiyon, no? Lilitaw na ang relihiyong ito ay parang hindi siya kumpleto. Lilitaw na Allah subhanahu wa ta'ala ay parang sinungaling sa sinabi niya sa Surah Al-Maidah ng Islam ay kumpletong ibinigay niya ng relihiyon sa atin. So, ito ay kumpletong relihiyon. Huwag nating i-adapt ang iba na upang ipakita natin ang Islam ay hindi pa kumpleto, tulad ng mga Muslim na gumagawa ng bid'a. Bakit sila gumagawa ng bid'a? Ipinapakita ba nila na ang Islam ay hindi pa kumpleto? See? So, huwag nating gawin ang mga bagay na ito sapagkat ang Islam ay sapat na sundin natin ang Quran at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We don't need the manners ng mga hindi mananampalataya. Bakit? Sapagkat mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, perfect manners siya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Mababasa niyo rin yan sa banal na Quran na pinuri siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 68 verse 4. See? So, kumpleto na ang kagandahang asal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi rin natin kailangan i-adapt ang mga asal ng mga hindi mananampalataya. Alam natin, sa panahon ng kamangmangan, wala ang pananampalatayang Islam. Walang mabuting nagagawa ang tao. Nang dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumating ang Islam, ang lahat ng ginagawa ng mga relihiyon ngayon na labas sa pananampalatayang Islam, anumang mabuting ginawa nila ay galing lamang sa Islam. Iyan ang katotohanan. Kaya hindi na natin kailangan pang mag-adapt sa kanila sapagkat ang mabuting ginawa nila ay galing na lamang ito sa pananampalatayang Islam. Of course, ganoon din ang Sharia. Inuutusan tayong huwag gumay sa mga hindi mananampalataya, no? Kapag nakita mo kasi ang isang Muslim, natitrace mo na siya na isa itong Muslim. See? Halimbawa, nakita mo ang isang Muslim na lalaki, may balbas siya, so agad, o kaya ang sombrero niyang ganito, ay natitrace mo na isa isang Muslim.
So kung paano kung wala kang balbas, wala kang sign na ikaw Muslim, hindi mo agad natitrace na siya isang Muslim. So nakikita mo ang kahalintulad ng bihis o kasuotan ng mga kafir ay ganoon din ang sayo. So napagkakamalian ka ngayon na hindi Muslim, hindi ka natitrace bilang isang Muslim. So nagagaya mo ang mga kultura at mga kilos gawain pananamit ng mga hindi mananampalataya. So dito ipinag-uutos na umibas tayo sa kanila upang magkakilanlan tayo agad saan man tayo dako na paroon. Pag nagkita tayo ay magkakilala agad tayo sa ating palamang mga kasuotan ay nagkakakilala na tayo. See? Ganon din ang Sharia, ipinag-uutos tayo na umibas sa kanila. No? Sapagkat dadaling ka lamang sa mababang antas kapag tayo ay nakikihalintulad o kumukopya lamang tayo sa kanilang mga gawain. Tandaan natin, ang relihiyong Islam, ito ay kompleto ng relihiyon o panuntunan ng buhay. Hindi na natin kailangan pa ang ibang panuntunan ng iba maliban sa pananampalatayang Islam. No? Okay. Now, what's the rules? Anong ruling sa mga panggagaya ng mga ito? Unahin natin ang ruling sa panggagaya ng mga kafir. Ang panggagaya sa kafir ay mayroon itong tatlong ruling na maaari kang maging kufar o maaari kang makagawa ng major sin, pangatlo maaari kang makagawa ng makruh. Kapag ikaw ay nakagawa ng kafir, like for example, kung minor kafir, hindi ka lumabas sa Islam. Kung major kafir, lumabas ka sa Islam. Or major sin, malaking kasalanan, mayroon itong punishment sa dunya o sa kabilang buhay. Or makruh na kung saan, hindi naman karapat dapat gawin. Ibig sabihin, hindi natutuwa ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit kung magawa mo ay wala kang pananagutan. So, unahin natin ang major kufar. So, halimbawa, ang pangahalintulad mo sa kanilang relihiyon ay minamahal mo ang isang gawain o pinararangalan mo ang kanilang isang gawain na mayroon kang full intention, no, na gawin mo ang bagay na ito. Like for example, ikaw ay nagsasala, ngunit mayroon kang kwintas na nakalagay ang krus dito. Andoon si Jesus halimbawa, o krus kaya, naniniwala ka na ang krus na ito ay tama na isuot at pinaniniwalaan mo ang krus na ito ay karapat-dapat o kaya nasa tabi mo kapag nagsasala ka. So ginagawa mo ito ng may buo kang intention na ang krus ay tama lang itong isuot at tama itong paniniwalang ito. So dito kahit nagsasala ka, nasa Allah subhanahu wa ta'ala ka nagsasala dahil mahal mo ang ganitong gawain, pinararangalan mo ang ganitong mga krus, pinananampalatayaan mo ang mga ito bilang panggagaya sa mga hindi mananampalataya, ikaw ay nakakagawa ng gawaing kafir. Itinatakwil mo ang isang gawaing ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam, itinatakwil mo na ito ay parang hindi bawal. So, ikaw ngayon ay nakakagawa ng syirkul akbar dahil sa pagmamahal mo sa kanilang relihiyon na yaan na kanilang pinaniniwalahan na ito naman ay yung ginagaya. See? Okay. Ngunit kung wala kang intention, ikaw ay hindi nagiging kafir. Alalahanin natin, kailangan ang intention upang ikaw ay maging kafir. Ngunit kung ginagaya mo sila nang wala kang intention, ikaw ay hindi nagiging kafir, ngunit nasa kalagayan ka ng lubhang napakadelikado. Okay? So pangalawa, tulad ng major sin, kung ginagaya mo naman sila sa kanilang halimbawa ng mga kultura, mahal mo ito, nagagawin mo ito, ang bagay na ito ay major sin. Why? Sapagkat ito ay may pagkaiba kasi ang muwalat. Ang gagawin mo rito ay muwalat, hindi naman tawali. Ang tawali kasi ang kahibaan niya kapag ginawa mo ito, ikaw ay lumalabas sa Islam kapag ginagaya mo ang kafir, gaya ng nabanggit natin. Ngunit ang muwalat, ito yung ginagawa mo na ginagaya mo ang kufar, gusto mo itong gawin, mahal mong gawin ang kanilang ginagawa, ito ay major sin. Like for example, ang panggagaya mo sa kanilang relihiyon, no? Na kung saan halimbawa, kapag ikaw halimbawa ay magdudua para sa Allah subhanahu wa ta'ala, so of course, sasabihin mo, wala kang intention na magdua maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang intention. Ngunit, ang gagawin mong dua ay pupunta sa kanilang simbahan at sa ganito, pagpunta mo sa kanilang simbahan, doon ka harap at magdua. Ito ay ginagawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano. So, hindi ka dapat magdua sa bagay o sa lugar na ito.
So dapat kang iwasan mo ang ginagawa ng mga Hudyo, Kristiyano na ito kung saan nagduduwa sila pupunta ng simbahan, doon sila magduduwa. No, ikaw pupunta ka sa harapan ng simbahan at doon ka magduduwa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag mo itong gagawin. Kapatid ko sa pananampalataya, no? So maaring mapalagay ka sa isang malaking kasalanan kapag ginagawa mo ito, no? Kung hindi man ito malaking kasalanan, alhamdulillah. Kung ito man ay maging makruh, wala alam, Allahu a'lam. So, ang isa sa pinakamaliwanag na major sin ay yung ginagawa mo ang isang bagay na minamahal mo na gawin, ang bagay na kung saan ito ay sa kanila lamang. Tulad halimbawa ang kasuotan ng mga Hinduism. Ang Hinduism, ang kanilang kasuotan ay hindi ito pan-general. Ito ay para sa kanila lamang. Kapag ito ay sinusuot mo at wala naman itong malaking benefit sa iyo, ito ay major sin. Maging ang mga sombrerong halimbawa, mga cowboy, yung mga sa mga western country, ito ay para sa kanila lamang. Walang bumibili nito sa mga kamusliman, hindi ito general upang ipangalakal sa mga Muslim. So kapag ito ay binili mo at minamahal mo ang kasuotang ito, lalo na't lumaot ka pa o dumayo para bilhin sa lugar nila ito, ikaw ay nakapanggagaya sa ganitong gawaing mga kultura at paniniwala at ikaw ay nakakagawa ng major sin. So ano man ang kultura naman na kung saan laganap ito, no? Okay. Mga laganap na mga kultura na mula sa kanilang mga kultura ito na kung saan ito naman ay laganap buong sa buong kamunduhan, no? At ito naging kultura na rin ng mga kamusliman, ito hindi rekomenda sa iyo na gawin mo ito. Subalit kung ito'y gagawin mo, walang masama, no? Halimbawa, ang kasuotang ito ay mula sa isang bansa na ito na hindi Islamikong bansa, ngunit ito ay pangkalahatan, na ito ay kinakalakal sa buong mundo at mayroong kasing pakinabang sa Islam ito, kaya ito ay tatangkilikin dahil mayroong itong pakinabang. So sa ganito, kahit mula sa lugar na ito, ang bagay na yan, ito ay hindi masama kung ito ay suotin natin, no? Walang masama kung gayahin natin, ngunit walang intention na ito ay gagayahin natin sa kanila, at kung maari ay hindi naman ito rekomenda na gayahin o suot natin para gayahin sila, o kahit walang intention ay hindi ito rekomenda na gawin natin. Okay? So, alalahanin natin sa pananampalatayang Islam, kahit na tayo ang nakaimbento, nakagawa, ngunit nalaman natin sa bandang huli na mayroon palang gumagawa na hindi mga Muslim, ay mas mainam pa rin sa atin ang umiba tayo. Talagang pinipilit nating umiba. Yan ang utos sa pananampalatayang Islam. Tulad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang siya'y magpasting ng Ashura at kanyang mga kasamaan, nabisto niya ang mga Udyo pala ay nagpapasting ng Ashura. Nung biniyakan panahon ng binak ng dagat ni Musa alayhi salam, nagpapasting mga Hudyo, ganun din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nang malaman niya nagpapasting din ang mga Hudyo, so iniba niya. Dinagdagan niya ang Ashura ng isang araw o 2 araw. 9, 10, 11 or 10, 11 or 9, 10. So dinagdagan niya, iniba niya ang pagpapasting sa mga Hudyo. So, makikita nyo dito ang pagdidiin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng pag-iiba sa mga hindi mananampalataya, no? Okay. So, mga kapatid ko sa pananampalataya, tulad sinabi natin ang makruh, no? Gaya ng sabi ko kanina, magduwa ka sa masjid kung saan doon ka nagduduwa, no? Okay. Tulad ng ginagawa ng mga Hudyo Kristiyano, dahil sila nagduduwa sa kanilang mga simbahan. So dito pumupunta ka upang gayahin ang mga kupar. Ngunit wala kang intensyon na gayahin sila. Na pumunta sa simbahan doon sa harapan nila, wala kang pakialam. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ka lang nagduduwa. Ngunit ginagawa mo ang ganung mga form na ginagawa din ng mga Hudyo at mga Kristiyano. So hindi mo dapat itong gawin. Ito ay hindi mo dapat ginagawa ang panggagaya sa kanila. Okay? Okay? Ganon din mga kapatid ko sa pananampalataya. Kung ang kasuotan dati ay ipinagbabawal sa Muslim, ngunit sa bandang huli ay pinahintulot, ito ay maaari sa atin. Tulad noon, ang mga turban yellow blue ay hindi para sa atin kundi sa mga kafir lamang. Nung sa bandang huli, ito ay naging kalakal na sa bang mga Musliman at tinangkilik ito sapagkat mayroon na itong malaking pakinabang. So tinangkilik ito, sa ganito ay maaari na nating isuot ito at ito ay hindi rekomendado sa atin. Ngunit walang masama kung isuot natin. Tulad ng mga kasuotan ng mga western, mga pantalon, ito ay may benefit sa atin na maaari nating isuot bagamat sa kanila ito nanggagaling ang mga kasuotan ito.
See? Okay. So kapag ang isang kalakal ay in general, ganun din nandoon sa mga bansang kamusliman, ito ay ina-allowed sa atin na atin itong gamitin. Ngunit sa mga kagamitan ay mayroon itong limitasyon. Kung sa kanila galing ang mga gamit, mga appliances sa mga hindi mananampalataya, at atin itong ginagamit, of course, sa kanila ito, imitation ito, mayroon itong condition ayon ito sa iyong intention. Kung mayroon kang benefits na magagawa sa mga appliances nito, ito ay magaling. Ngunit kung walang benefits ang gagawin mo sa mga ito bilang pakikitulad sa kanila, panggagaya sa kanila, ito ay walang benefits na gagawin mo, kundi pag-aaksaya ng panahon at paggagawa ng kasalanan, ito ay hindi maaari sa iyo. So, another rules. Sa pangkaraniwang ginagawa ng mga tao, ay walang imitation. Common, pangkaraniwan. Like for example, kung ang mga ahlul kitab pinag-uutusan na maging mabait sa kanilang kapwa, sa kanilang kapitbahay, lalo ang Muslim, pinag-uutusan din na maging mabait siya sa kanyang kapitbahay, sa kanyang kapwa, sapagkat ito ay pangkaraniwang rules ng dakilang tagapaglikha. So walang pagbabawal sa mga bagay na ito. Walang pagbabawal, lahat ng common, lahat ng pangkaraniwan, walang imitation dito. Walang pagbabawal sa mga bagay na ito. Hindi bawal ang magbigay. Tulad ng mga ahlul kitab, halimbawa, sila ay nagbibigay sa mga pulubi. Ganon din ang mga Muslim. Hindi sasabihin mong gagayahin mo siya. No. Ito'y mga common pangkaraniwan. Ito ay, ang rules dito ay wala itong sasyabu, walang panggagaya sapagkat ito ay pangkaraniwan lamang. So, alalahanin natin, sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng pagbabawal na panggagaya sa mga nabanggit natin, ito man ay kafir, sa mga animales, kay syaitan, sa jahiliya, sa mga bidaa, sa mga lalaki, sa mga babae, sa at iba pa. Lahat ng pagbabawal dito, ang dahilan ay walang benefits. Walang benepisyo. Walang pakinabang. At lahat ng panggagaya na mayroon namang pakinabang, ay wala itong masama. Wala itong masama. Like for example, kung ang isang babae na anak mo ay lalaki na ipakakasal sa isang babae, ngunit ang nanay ng babaeng iyon ay gusto niyang makasal sa iyong anak na lalaki, ngunit ang kondisyon ng babaeng ina ay pasuotin niya ang kanyang anak na babae na kasuot ang pandamit pang Hindu. So wala itong benefit sapagkat ito ay damit lamang na maraming may papalit dito na kasuotan ng mga Muslim at hindi general ang damit ng mga Hindu o mga babaeng Hindu. So, sa ganito ay walang benefits, ito ay hindi mo pwedeng gawin. Sapagkat kapag ginawa mo ito ay major sin. See? Ngunit, kung ito ay mayroong benefits, kung mayroong benefits ang panggagaya na iyong gagawin, so malamang masama na gawin mo ito. Tulad halimbawa, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpadala siya ng mga sulat sa hari upang kumbisin sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naniwala ang mga hari, dahil walang silyado mula sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, so binalik ang mga sulat kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga mushaf. So dito, ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng singsing na kung saan doon ang nagmumula ang silyado at isinisilyado niya na ito ay nagmula sa katuruan ng mga hindi mananampalataya. Ngunit ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mayroon pakinabang. Malaki ang pakinabang nito kaysa doon sa panggagaya niya sapagkat ang panawagan sa Allah upang paniwala ng galing kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailangan ng silyado, ito ang mas malaking kapakinabangan. So ibig sabihin, ang pagbabawal na gayahin natin sila, kung mayroong pakinabang sa atin na malaki, ay wala itong masama at mahusay ito sa atin. Ngunit kung ito ay walang pakinabang sa atin, ito ay hindi natin nararapat itong gawin. Like for example, ang pagdasal ng nakapikit, ito ay gawain ng mga Hudyo at Kristiyano. Ito ay pagbabawal sa atin. Ngunit, kung ito ayon sa ating Sharia, malakas ang iyong intensyon, ang iyong kusyo kapag nakapikit ka, walang masama. Kahit nagagayo mo ang mga kafir o mga ahlul kitab, walang masama sapagkat malaki ang benefits na nangyayari sa iyong ginagawa, no? Upang lalo maging kusyo, maging sinseridad ang iyong panalangin, kapag ikaw ay nakapikit, alhamdulillah, ito ay iyong magagawa. So ito ang Sharia sa pananampalatayang Islam. So anuman ang malaking kapakinabangan sa atin, na ito man ay nagagaya natin sa kanila, halimbawa sila ang mga simbahan may mga halaman, so ginaya ng mga sahaba na bigyan mga halaman ng masjid, linagyan nila ito sapagkat ito'y may malaking pakinabang upang magkaroon ng lilim ang masjid at ito'y maging malamig at maging komportable ang mga nananalangin o nagsasambayang sa masjid na ito. So, mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag nating gayahin ang lahat ng bagay na nakikita natin nang wala sa Sharia ng Islam.
Maliban lamang kung ito ay mayroon kapakinabangan sa atin na malaki. Ngunit kung walang kapakinabangan, ang lahat ng pinagbabawal na gayahin ay iwasan natin, maaari kasing ito'y mauwi sa minor kufar or major kufar, o mauwi ito sa major sin or minor sin, o mauwi ito sa isang gawahing makro. Mga kapatid ko sa pananampalataya, at ito ang maikling pagpapahayag natin hinggil sa tasyabu. Sana'y magkaroon tayo ng kahit na konting idea at ipagpatuloy nating pag-aralan ng saliksikin ng bagay na ito para sa ikabubuti ng bawat kamusliman. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.